So the writings on the wall, mga kababayan, are becoming clearer and clearer. Malamang hindi na makatakbo si Sara, mga kababayan, kahit hindi siya ma-impeach o ma-convict ng Senado. Kasi madideliver siya kasama o baka mauna muna sina Bato de la Rosa, Bungo at 6 na iba pa. Sunod sa lista, si Sara Duterte by her own admission, mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, sa usapin po, mga kababayan, ng criminal accountability, mayroon pong basic principle po sa batas. Conspiracy does not stop from the surface. Hindi lang po ito tungkol sa kung sino yung nasasakdal. Ang tanong palagi, mga kababayan, sino yung may mga alam, may knowledge, sino yung mga sangkot, may participation sa krimen na nangyari. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya yung mainit na issue ngayon, Mr. Maravillas? Yung tungkol pa rin, mga kababayan, sa pagpangalan sa dalawang senador ng ICC bilang mga co-perpetrators. Kasama yung iba pang mga top officials dati ni Digong sa Duterte administration. Kung saan, ang twist ngayon, mga kababayan, baka dumiretso na po, pati kay Sara Duterte. Yan ngayon ang pinag-usapan po, mga kababayan. Kaya yung mga DDS po, panic mode sila. Gusto nang ipa-abolish pati yung ICC. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Yan yan ang sigaw ngayon ng mga DDS influencer. Abolish ICC. Sabi ko sa inyo, malalaan niya, Mr. Maravillas. Gusto nang ipa-abolish yung ICC. Ganon katindi. Ganon sila nagpapanik ngayon. Ngayon, yung abogado ni Digong, ito yung latest. Sabi dito sa report ng Inquirer, Duterte lawyers to refute existence of drug war co-perpetrators at ICC. The lead counsel of former President Rodrigo Duterte said he would refute the existence of drug war co-perpetrators, including Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Bongo, in the pre-trial hearing to begin next week in the International Criminal Court. Sabi po, mga kababayan, ni Kaufman, the defense niya would prove to be completely lacking in truth. The alleged 8 co-perpetrators in Duterte's crackdown on narcotics following the disclosure of a lesser redacted version of the document containing charges by the Office of the Prosecutor. That is a legal fiction, sabi po ni Kaufman. Aside from De La Rosa, Go also named were high-ranking Philippine National Police officials during the Duterte presidency. Kasama po si Vicente Danao, dating PNP chief, former Philippine PDEA chief Isidro La Peña, dating NBI chief Dante Giran, dating PNP chief Oscar Abayalde, and other officer, the late Camilo Cascolan, who served as PNP Directorate for Operations. Also named former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, who served as legal counsel to Duterte, and members of the Davao Death Squad, according to the document. Sabi ni Kaufman, none of these co-perpetrators are, in my opinion, currently subject to arrest warrants. It flies in the face of prosecutorial logic to seek further warrants in the Philippine situation before the decision of the appeals chamber on the former president's jurisdiction challenge. Sabi po niya sa kanyang pinalabas na statement. And because of this, mga kababayan, ang lumalabas ng balita, baka daw madamay pati si Sara Duterte. Kasi sabi nga natin doon sa previous vlog natin sa Live with Dan TM kanina, kahit si Sara last year, inamin niya na nasa lista daw siya. Kaya lang mauuna, mga kababayan, ito nga po na mga senador. And sabi na nga natin,
Nasa lista talaga siya based sa report ng Vera Files po. Ito, July 17, 2023 pa. Sinulat ni Ellen Tordesillas, Vera Files. Diyan o, malinaw. BP Sara, 2 senators named in ICC probe documents. Aside from former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte Carpio, and Senators Bato de la Rosa and Bongo were named in a document submitted to the ICC, probing the killings related to the drug war during the previous administration and when Duterte was mayor of Davao City. Damay talaga po si Sara, mga kababayan. At maging si Sara, inamin niya sa report ng Philippine Daily Inquirer na nasa lista talaga sa last year pa niya sinabi. Yan na, Bulgar. Bukod kina Bato, Bongo at Abayalde, BP Sara next ng ICC kay FPRRD. So malamang sa malamang, baka makasabay pa ito sa impeachment o halimbawa makaligtas sa impeachment trial si Sara Duterte. Hindi siya makakaligtas mga kababayan sa ICC. So ito na yung katapusan ng Duterte politics mga kababayan dito sa ating bansa. Yan na. Ayon sa witness ng ICC na si Arturo Las Cañas, si Sara Duterte na mayor ng Davao City noong 2012 at si Bato de la Rosa na chief ng pulis ng Davao City ay siyang mga pasimono ng tukhang. O ito yung report ng Inquirer na sinasabi ko, mga kababayan. Inquirer, April 30, 2025. Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Inamin niya mismo, mga kababayan. Sabi niya, nasa listahan ako, marami-rami kami na nasa listahan ng ICC. Duterte explained that she believes this to be the case after she claimed that her conversation with her father, former President Rodrigo Duterte, currently detained by the ICC in The Hague, were being recorded during her visits. Dahil ang akala nila, ang pinag-usapan namin ay kung ano ang kaso at ang ginagawa natin sa kaso dito sa Pilipinas at mga strategy ng kaso, sabi po niya. So the writings on the wall, mga kababayan, are becoming clearer and clearer. Malamang hindi na makatakbo si Sara, mga kababayan, kahit hindi siya ma-impeach o ma-convict ng Senado kasi madideliver siya kasama o baka mauna muna sina Bato de la Rosa, Bongo at 6 na iba pa. Sunod sa lista si Sara Duterte by her own admission, mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, sa usapin po mga kababayan ng criminal accountability, mayroon pong basic principle po sa batas. Conspiracy does not stop from the surface. Hindi lang po ito tungkol sa kung sino yung nasasakdal. Ang tanong palagi mga kababayan, sino yung may mga alam, may knowledge, sino yung mga sangkot, may participation sa krimen na nangyari, at kung sino yung may command responsibility. Sino nag-utos? Di ba po, mga kababayan? Kapag po ang mga pangalan na lumalabas ay hindi random, kundi mga taong malapit, may posisyon at may operational role. Natural lang po na ang susunod na tanong, hanggang saan yung chain of responsibility? Ganun po. Ngayon, ang unang tanong, bakit kasama si Bato de la Rosa at saka si Bongo? So, unang linawin natin mga kababayan, ang ICC, hindi po yan basta't naglalagay ng mga pangalan dahil malapit or close sila doon sa nasasakdal, tulad ni Digong na naunang na-deliver pa The Hague. Ang standard po sa sa conspiracy at crimes against humanity ay participation. Ano yung partisipasyon nila? Direct man o indirect, at knowledge ng pattern of acts. Ngayon, dito tayo muna kay Bato de la Rosa. Na-implicate po siya dahil po sa dalawang critical roles niya. Una, nung Davao City Police Chief siya, 2012 to 2013. Then yung sunod niya, mga kababayan, yung papel niya bilang PNP Chief, 2016 hanggang 2018. Alam naman natin po siyan, mga kababayan, Chief Implementor siya, enforcer ng tukhang. So kung may alleged pattern, mga kababayan, ng AJK doon sa Davao, nung panahon niya as police chief, at yung parehong modelo ay naging blueprint nationwide.
sa war on drugs nang siya ay gawing PNP chief. Hindi po siya coincidence, kundi potential operational continuity, mga kababayan, ng dati na niyang ginagawa. Nilang ginawa sa Davao. Di ba po? So sa batas ng conspiracy, mga kababayan, hindi kailangan ikaw mismo yung pumutok ng baril. Sapat na po ang may command authority ka. May kinalaman ka sa pattern. May failure ka to prevent or punish. O may active role ka sa pagpapatupad ng polisiya. Malinaw po? Malinaw po, mga kababayan. Siya po yung chief implementor. Tama po? Chief enforcer siya, mga kababayan, ni Digong. Yan posisyon po ng police chief at PNP chief. Hindi po siya ceremonial. May control ka mismo sa police operations. May oversight ka. May power kang mag-imbestiga at magdisiplina. Siya mismo, recorded pa po. May utos nga siya, sunugin na niya ninyo. O diba, mga kababayan, recorded. Matindi. Kaya kung may systematicong killings, mga kababayan, ang tanong, hindi ba niya alam? Kung alam niya, bakit hindi niya napigilan? Kung hindi niya alam, bakit naging widespread? Naging malawak po? At naging tuloy-tuloy yung operasyon? Malinaw po na talagang siya mismo nag-utos kasi inutusan siya ni Digong. Yun ang order ni Digong, kill, kill, kill po. So sa command responsibility doctrine, mga kababayan, ignorance is not an automatic defense. Lalo na po kung nasa iyo ay yung kapangyarihan. Tama po, mga kababayan. Ngayon, punta tayo kay Bongo, Senator Bongo, na nag-uugas kamay din. Si Bongo, nasabit, natag siya dahil sa kanyang papel bilang personal aide ng dating Pangulong Digong. SAP, nung naging Pangulo na yung ating dating Pangulong Digong. Pero personal aide siya nung mayor pa si Digong. Siya yung chief ng Presidential Management Staff sa presidency ni Digong. So ang tanong dito ay hindi, police ba siya? Ang tamang tanong, mga kababayan, ay ganito. Ano ang level ng access at influence niya po bilang SAP? So sa conspiracy law, mga kababayan, mahalaga po ang proximity at facilitation. Kung ikaw ay ang personal aide mismo ng mayor na nasasakdal, si Digong, na inaakusahan ng paggagamit ng death squad, at kalauna ikaw yung pinakang malapit sa kanya. Lalo na sa panahon ng nationwide na drug war. Malinaw po na hindi maliit yung papel ni Bongo. Tama po. Ang isang special assistant to the president ay may access sa kanyang schedule. Siya nga ang umahawak nun eh. May access sa decision flow. May impluensya po sa coordination. May direktang communication channel. So ang conspiracy, mga kababayan, hindi lang ito tungkol doon sa triggerman. Kasama dyan, mga kababayan, yung facility or policy facilitation, operational coordination, knowledge at tolerance of unlawful acts. Yung depensa po sa mga interviews ni Bongo, sinasabi niya, sabi niya entirely unfounded, unfair, wala siyang kinalaman. Malamang po, mga kababayan, denied ng ICC ang ganyang uri ng mga depensa. Di ba po? Kasi kung alam mo yung pattern, party ka ng inner circle bilang SAP, hindi mo pwedeng sabing observer ka lang. Tama po? Ngayon, bakit po natural na mapunta ang tanong kay Sara? Masasabit si Sara. Dito po pumapasok ang logic ng progression. Si Sara ay alam naman po natin, anak ni Digong. Dati din siyang mayor ng Davao. At tinuro mismo na utak ng death squad ni Las Cañas, si Sara. Direkta siyang inimplicate ni Arturo Las Cañas, mga kababayan. Ito yung report 2 years ago ng GMA. Si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Pasimono daw. Sila dating Pangulong Rodrigo Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, at Pati si Kibuloy, tinuro. Saksi, si Salima Refran.
Ito po sa Pangulong Yan o. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po. Pong senador. Panawagan ko so po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinapag-ingat yung ating na Pangulo. mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Vice President Tawag niya halimaw ng Davao. Sara Tambalos Duterte. Mga traitor po itong mga ito at Humarap sila sa kanya sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the delays in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor, ang naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tukhang. Siya nga pasimuno nitong Oplan Tukhang nung nakaupo siya as mayor. Kaya sanay po, 2012, inapuwit niya si pinagbantaan pati yung ating Pangulo. Sanay. Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tukhang, mga target personalities illegal drug, labi na mga, lalo pa mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang Dami. total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. May nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalos Sara? No. Report siya ng GMA News mga kababayan 2 years ago. Kaya sa report ng Vera Files, kasama po si Sara. BP Sara, 2 senators named in ICC probe documents. At alam din ni Sara, mga kababayan, na nasa lista talaga siya. Yan, sa report ng Ibulgar. Bukod kina Bato, Bungo at Abayalde, BP Sara next ng ICC kay FPRRD. At yun mismo din yung kanyang paniwala. Sara Duterte believes she is on ICC arrest list. Sa report April 30, 2025 ng Inquirer. So yun mga kababayan, yung mga bagong developments ng balita ngayon na malamang po sabay-sabay ito na mangyari. So sinadmit siya po mga kababayan yung testimonyang yon sa ICC, testimonya ni Las Cañas. So sa batas po mga kababayan, linawin natin ang testimonial evidence po. Hindi man yan automatic conviction, pero yan po sufficient para mag-trigger ng further inquiry. Kung may witness na nagsasabing may operational design, may knowledge ng political leadership, or may knowledge ng political leadership, may direct involvement sa conceptualization. So hindi po pwede itong i-dismiss bilang chismis lang anya. Hindi pwede i-dismiss lang po. Sworn allegation po siya sa international forum. Kaya mabigat mga kababayan. Kapag usapan natin yung conspiracy theory, pagkakaiba niya sa conspiracy law, magkaiba siya mga kababayan. Sa conspiracy law, kapag may pattern of systematic killings at may consistent operational method, identical police language, overlapping personalities, saka may testimonial evidence. So ang investigasyon mga kababayan, hindi pwedeng uminto sa unang layer
Kung ang Davao model ang naging template po ng national policy at ang parehong inner circle ang nasa paligid po ng power structure, logically yung inquiry expands. Hindi pa siya hatol pero hindi din po siya immunity. Allegation pa lamang ito, hindi pa siya conviction. Pero sa ilalim po ng International Criminal Law, ang threshold para po imbestigahan ay reasonable basis to believe. Kapag ang Davao Police Chief ay implicated, personal aid implicated, at saka siyempre may witness na nag-uugnay sa iyo tulad ni Las Cañas po. So natural lang po ng chain of accountability ay umakyat. Hindi dahil po anak si Sara ni Digong. Hindi po dahil apelyido niya Duterte. Ito'y dahil itinuro siya mismo. Narinig ninyo yung sinabi ni Las Cañas. Tinuro siya mismo bilang utak sa madugong sistema na kumitil po sa maraming buhay. 10,000 daw yung ang minimension. Napakarami. So tandaan po natin na sa public accountability, walang sagradong pangalan. No sacred name. At saka sa conspiracy cases mga kababayan, hindi pwedeng putulin yung kwento kung saan convenient. Kung may nakikitang pattern, susundan yung pattern. Kung may chain of command, susundan siyempre yung chain. Kung may testimonya tulad nito, susuriin siyempre yung ebidensya. So ito po ay isang simpleng prinsipyo po sa batas na kapag po may sistematikong krimen, ang tanong po ay hindi kung sino lang yung nasa harap. Ang tanong po niyan, sino ang may alam? Sino ang may kapangyarihan? Sino ang may papel? At doon po umiikot ang investigasyon po ng ICC na siguradong ang bagsak po kay Sara Duterte. At feel na po ni Sara. Last year pa niya feel. Binanggit siya mismo na nasa lista daw siya. After Bato, Bongo, nakuha niya yung next. Sabi mismo ni Sara Duterte, mula sa kanyang bibig mismo mga kababayan. Yan Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Nasa listahan niya ako. Marami kami na nasa listahan ng ICC. Sabi po ni Duterte sa interview sa Carcar City, Cebu. Duterte explained that she believes this to be the case after she claimed that her conversation with her father, former President Digong, na nakakulong, were being recorded out during her visit. Dahil akala nilaan niya, referring to ICC, ang pinag-usapan namin ay kung ano ang kaso at ang ginagawa natin sa kaso dito sa Pilipinas, mga strategy ng kaso. The Vice President, however, said she believes that others, particularly Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Abayalde, Police Generals Vicente Danao and Romeo Caramat Jr., and Senator Bongo would be arrested before her. Mauna muna sila bago ako, sabi po ni Sara. Feel na ni Sara, mga kababayan, palapit ng palapit. Ang kamay ng batas, International Criminal Court, ang kamay ng International Criminal Court, para siya ang isunod mga kababayan. Mismo galing sa kanya po yan. Okay po? Tayo dito, tagapagbalita, tagapag-analisa man lang po ng mga balita para alam ninyo kung ano ang magiging future ng mga Duterte. And that's the reason why yung kampo nila, panic mode ngayon. Kasi alam nila, palapit na nga palapit ang pagbagsak ng Sword of Damocles. Okay po? Wala man ditong kinalaman yung Palasyo Malacan yung mga kababayan kasi ito kaso, final sa kanila ng mga private complainants sa ICC. In fact, ito po yung sabi ni Jose Castro noon na last year pa to mga kababayan. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So malinaw na po, hindi man nakikipag-usap po ang palasyo sa ICC. At yung ICC judges, hindi din makikipag-usap sa ating Pangulo o sa Palasyo Malacanang. Kasi nga, apolitical sila. Kaya malabo yung mga sinasabi ng mga DDS influencer. Binayaran na niya. May ganon na mga akusasyon sila mga kababayan. Ngayon, gusto nang ipa-abolish yung ICC.
Abolish ICC. Yun ang sigaw ngayon. Yan o. Abolish ICC. O, idagdag ko na lang ito mga kababayan. Si Montulfo, sa report ng Bilyonaryo News. Yan o. Retired columnist Ramon Montulfo shared on Facebook that the Philippine Senate is holding an emergency caucus to address the ICC's designation of Senators Bongo and Ronald de la Rosa as co-perpetrators in the crimes against humanity, a case linked to former President Rodrigo Duterte. Senate President pro tempore Pampilo Lacson stressed the need to determine the proper response, including whether the senators might seek sanctuary within the Philippine Senate chambers. Lawmakers are weighing legal and procedural options amid mounting political tension. Yan ang sabi dito. May emergency caucus daw, mga kababayan. Hindi man pwede na gawing sanctuary po ng mga suspected criminals accused of crimes against humanity, yung Senado. Masisira lalo niya ng Senado pag ganyan. Di ba? Huwag na lang kayo makialam dyan. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at sa mga for cancer prevention na rin po. Ito yung testimony ni Yulitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, "Barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Judy faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became the source of strength. It boosted her immune system where she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, trusted by survivors." Ganon din si Maritoni Fernandez po. Cancer survivor din siya po. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa messenger ng aking anak, Riz Maravillas, para sa mga orders ninyo. O ito pa yung bago niyang negosyo. Itong free pub. Fast to install, movable, expandable, and eco-friendly po siya. So, prefab house for sale for only 175,000 pesos per unit. Lilipat ka na lang. Perfect for your vacant lot or business space. 3x6 meter, 18 square meter, 9 feet high. So, pwede kayo dito, yung mga gusto mag-order. Nagsusupply sa buong Bicol. Best for apartment
Airbnb business, resorts and beach houses, mini coffee shop business, construction site, offices, barracks, office building, dormitory building, hotel room, accommodation, beach houses, warehouse, stock room. Maganda po siya. Restaurant, food stall business, perfect po siya. Hospital, clinic, mga staff houses. Inclusion niya, electric wiring, lights, switch, outlet to UPVC window, one steel door, galvanized frame, cement board, flooring with insulation installed in walls and ceiling. For your inquiries, contact ninyo yung aking anak na architect, entrepreneur, 0977-0982-8884. Yan siya, si Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aileen Rosales, Aileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mga mahilig po magpa-spa, dumiretso na lang po kayo. Try ninyo dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.